Hi! Welcome sa Taco Recap. Nagsimula ang pelikula nang nagkasabay sa pagpindot sina Alice at Adam sa pedestrian lights, kung saan silang dalawa ay naghihintay na makatawid. Ang dalawa ay kaagad na mangha sa isa't isa, habang patawid na, hindi mapigilan ng isa't isa na magtinginan. Hindi na namalaya ni Alice na nilagpasan na niya ang kanyang opisina. Buti naman ay tinawag siya ng kanyang katrabaho, tiningnan niya ulit si Adam at siya ay pumasok sa bookstore. Sa opisina ay hindi pa rin mapakali si Alice. Naiisip pa din niya si Adam, kaya naman ay pumunta siya sa bookstore. Nang sumilip siya ay napansin siya ni Adam, dahil sa tensyon sa isa't isa. Hindi na napigilan ni Alice na sumama kay Adam sa kanyang bahay. Nagpasibak kaagad si Alice na wala pang isang araw na magkakilala sila ni Adam. Nakalimutan niya ata na may boyfriend siya na si Jake. Kinabukasan, dumaan si Alice sa bookstore at napag-alaman niya na umaakyat pala ng mga bundok si Adam, at binansagan din siyang hero dahil naligtas niya ang mga muntik ng mahulog sa kabundokan. Mas tumindi pa ang paghanga ni Alice kaya naman ay bumalik siya ulit sa bahay ni Adam at nagpasibak ulit. Kinagabihan, hiniwalayan ni Alice ang kanyang boyfriend na si Jake. Nagtataka naman si Jake sa sinabi niya, kaya naman inamin na ni Alice na nagpasibak siya sa iba. Nagulat at nagalit si Jake kaya naman ay nagwala siya. Kaagad naman umalis si Alice at pinuntahan niya si Adam, ngunit pagbukas ng pinto ay babae ang sumalubong sa kanya, at ito ay si Deborah, kapatid ni Adam. Sinabihan niya si Alice na nakikitira lang si Adam dito, at may iba siyang bahay. Hiningi naman ni Alice ang address sa totoong bahay ni Adam at kaagad itong pinuntahan. Pagdating niya ay wala pala si Adam. Ilang oras din siya naghantay sa lamig ng panahon, at sa wakas ay dumating na din si Adam. Nagulat ito nang makita si Alice. Inamin ni Alice na hiniwalayan niya ang kanyang boyfriend. Kaagad naman hinalikan siya ni Adam at sinimulang sibakin. Sa sumunod na araw, nakipagkita si Alice sa kanyang kaibigan, at kinumusta si Jake. Inamin naman ng kanyang kaibigan na hindi masaya si Jake at nakatulala lang ito. Sinabihan din si Alice ng kanyang kaibigan na sinisira niya lang ang kanyang sarili sa lalaking bago pa lang niya nakilala, at dahil lang masarap itong magsibak, pinaliwanag naman ni Alice na sobra pa sa sibak kaya pinili niya si Adam, para maunawaan ng kanyang kaibigan. Niyaya niya na lang ito na sumabay sa kanya para makita at makilala si Adam. Habang naglalakad para makipagkita kay Adam, isang lalaki ang humawak kay Alice at kinuha ang kanyang wallet. Nakita naman ito ni Adam at kaagad sinundan ang lalaki. Naghabulan ang dalawa at nang malapit na si Adam, ay hinampes niya ito sa salamin at binugbog. Sumisigaw naman si Alice na itigil ang pagsuntok sa magnanakaw. Tumigil na din si Adam at tiningnan ang mukha ni Alice. Nang nakita ito, galit siya dahil nasugatan si Alice. Kaya naman sinigurado niya kay Alice na wala nang mananakit sa kanya, at niyaya niya itong magpakasal sa kanya. Sa sumunod na araw, may natanggap naman na sulat si Alice, na may nakasulat na, ano ba ang alam niya sa katauhan ni Adam. Nalilito si Alice kaya naman ay pinakita niya ito kay Adam. Nang binasa ito ni Adam sinabihan lang si Alice na tinatakot lang siya at huwag mag-alala. Kinasal na rin si Alice at Adam, at pinakita ni Adam ang kanyang paboritong lugar noong bata pa siya. Inihanda na din pala ni Adam ang kanilang mga bagahe dahil aakyat sila sa bundok sa kanilang honeymoon. Bago umalis ay nagbihis muna si Alice. Naglabas naman ng kamera si Adam at kinuhaan ng litrato si Alice na walang saplot. Nagsimula ng maglakad ang dalawa, ngunit ilang minuto lang ay napapagod na si Alice. Nilapitan ito ni Adam at sinabihan si Alice na bibigyan siya ng sibak na hindi niya malilimutan. Tumayo naman ulit si Alice at sinundan si Adam. Madilim na nang narating ni Alice ang maliit na bahay. Agad siyang pumasok at nagulat sa maraming kandila na nakapalibot. Binigyan siya ni Adam ng inumin, at inihanda ang kanyang mga gamit para sa sibakan nila. Nilagyan ng tela ang leeg ni Alice, at sinabit sa bakal, at sinimulan na ni Adam na sibakin si Alice gamit ang tela. Si Adam pala ay bayulente pagdating sa sibakan, gusto niyang nasasaktan ang babae. Sa sumunod na araw, pinakilala ni Adam si Alice sa mga kaibigan at kasamahan sa pag-akyat ng kabundokan, at binigyan din ito ng kwentas ni Deborah. Sa opisina, nakatanggap ng tawag si Alice kay Joanna na isang reporter. Siya ang nagsulat sa libro kung saan tinawag na hero si Adam. Ibinalita niya kay Alice na may natanggap siyang sulat na may sinibak daw si Adam.
Ipinaalam niya kay Alice na hindi niya muna ito isisiwalat at gusto lang niya na malaman muna ito ni Alice. Ipinadala na ni Joanna ang sulat at nang nabasa ito ni Alice, nalilito na siya dahil may ginahasa si Adam. Agad niyang pinuntahan ang nagpadala ng sulat kay Joanna at nagpanggap na siya si Joanna. Nang nakarating na sa apartment ng babae, kinuwento niya ang mga nangyari. Pinilit siya ni Adam na sibakin, nalilito naman si Alice sa mga nangyayari. Habang nagpapahinga, napaisip si Alice na buksan ang cabinet ni Adam, bumungad sa kanya ang mga sulat galing sa mga babae. Sa sulat ng isang babae na si Adele, nagpaalam na siya kay Adam na babalik na siya sa kanyang asawa at hindi na siya magpapasibak kay Adam. Natataranta naman si Alice nang dumating na si Adam. Agad niyang binalik ang mga sulat, habang si Adam ay tinitingnan ang paligid. Nahirapan naman si Alice na isara ang pinto dahil sa lubid na naipit, at si Adam ay paakyat na. At sa wakas ay nalock na din ito ni Alice at binalik ang susi sa drawer, at agad sinalubong si Adam. Kinabukasan, hindi na matiis ni Alice na tanungin si Adam sa nalaman niya, kaya inamin niya kay Adam na may nagpadala ng sulat na ginahasa siya. Sumagot lang si Adam na gawa-gawa lang ito ng babae para makakuha ng pera sa kanya. Nang umalis na si Adam kasama ang kanyang kaibigan, bumalik sa kwarto si Alice para buksan ulit ang cabinet, ngunit pagtingin niya sa susi ay wala na ito. Bigla naman tumunog ang pinto sa baba kaya pinuntahan niya ito. Pagbukas niya ay nakita ang envelope na naglalaman ng tela na may dugo, nakaparehas ng ginamit ni Adam nung nagsibakan sila sa kanilang honeymoon, at meron ding itong sulat na kung hanggang kailan niya pakakawalan si Adam. Sa nakitang sulat ni Alice sa cabinet ni Adam, na ang pangalan ay Adele, agad niyang pinuntahan ang bahay nito. Nang makarating sinalubong siya ng ina ni Adele, at tinanong siya nito kung kaibigan niya ba ang kanyang anak. Nagsinungaling naman si Alice na kaibigan niya si Adele. Inamin ng ina ni Adele na 8 buwan na siyang nawawala. Pinakita naman ng kanyang ina ang huling litratong natagpuan si Adele, at nakita ni Alice si Adam sa litrato na magkasama sila ni Adele. Nagulat si Alice nang nakita din niya ang statue, kung saan sa araw ng kanilang kasal ni Adam ay kinunan siya ng litrato ni Adam na nakahubad tulad ng kay Adele. Pagbalik sa bahay ni Adam, tiningnan niya ang litrato niya at litrato ni Adele, napagtanto na niya na parehas nga ito. Bumaba siya para magpainit ng tubig, nang naramdaman niya na may tao sa likod. Paglingon niya ay si Adam na nagyoyosi. Lumapit sa kanya si Adam at hinalikan siya. Binuhat siya ni Adam at dinala sa lamesa. Nagulat naman si Alice dahil tinali ang kanyang mga kamay at paa. Akala ni Adam na may lalaki si Alice. Tumawa lang si Alice at sumagot na wala. Tinanong siya ulit ni Adam kung ano ang ginagawa niya at iniisip niya. Hindi sumagot si Alice na ikinagalit ni Adam. Tinanong siya ulit kung bakit nagtatago siya at nagsisinungaling. Inamin na ni Alice sa kanya na nakita niya ang mga sulat na nakatago sa kanyang cabinet. Agad na kinuha ni Adam ang mga sulat at itinapon kay Alice. Sinabihan niya si Alice na wala siyang tinatago at walang siyang ginawang masama. Nagmakaawa naman si Alice na tanggalin ang mga tali, at sinabihan si Adam na gusto niya lang na marami pa siyang malalaman na katauhan ni Adam, at mga nakaraan na mga storya niya sa buhay. Dahil gusto pa niyang mahalin pa si Adam, para kay Alice ay hindi pa niya gaanong kilala si Adam. Dahil nga napakabilis lang nila nagkakilala, sa mga sinabi ni Alice, napagtanto nga ni Adam na hindi pa nila masyadong kilala ang isa't isa. Kaya naman nilapitan niya si Alice at sinabihan na mahal siya at para sa kanya lang siya. Tinanggal na ni Adam at tali, dahil gustong umihi ni Alice. Ngunit nagmamadaling tumakas ito. Nagtataka naman si Adam dahil matagal nakabalik si Alice. Agad siyang umakyat at nakita si Alice na bumaba. Tumatakbo si Alice habang nakapaa. Sumisigaw naman si Adam na huminto si Alice at bumalik sa bahay niya. Nagtago naman si Alice sa maliit na tulay. Habang si Adam ay naiinis dahil hindi nakita si Alice, pumunta naman sa police station si Alice, para isumbong ang pagpatay kay Adele. Ngunit tinanggi lang ito ng pulis dahil walang sapat na ebidensya na pinatay ito ni Adam. Pinakita naman ng pulis na nasa kabilang kwarto si Adam. Nagpatulong din ito sa mga pulis na mahanap si Alice. Sinabihan naman ng pulis si Alice na baka nga marahas si Adam, ngunit sa pagpatay ng tao, mahirap sabihin dahil walang ebidensya. Pinuntahan naman ni Alice ang kapatid ni Adam na si Deborah. Tinanong niya si Deborah kung pinatay ba ni Adam ang kanyang girlfriend. Noong umakyat sila sa Snow Mountain,
kung saan nahulog ang girlfriend ni Adam at namatay. Tinanong niya ito kung aksidente nga ba ang pagkahulog ng kanyang girlfriend. Sumagot lang si Deborah na siguro. Sinabihan niya si Alice na iwanan na ang kanyang kapatid dahil alam niyang marahas si Adam. Ngunit gustong magpasama ni Alice sa bundok kung saan sila nag-honeymoon ni Adam. Dahil napag-isip niya, nasa litrato na baka doon sa statue inilibing ang nawawalang si Adele. Nakauwi na ng bahay si Adam. Nakita niya ang mga nagkalat na damit ni Alice, at ang mga litrato nila ni Alice at Adele sa parehong lugar na walang mga saplot. Napagtanto ni Adam na pumunta sa kabundokan si Alice kaya naman ay agad siyang umalis. Nakarating na din sina Alice at Deborah. Tinuro ni Alice ang statue kung saan siya kinuna ni Adam ng litrato. Sinimulan na ng dalawa ang paghukay, hanggang may nataman si Alice. Mabilisan niyang hinukay hanggang nakita na nga ang mukha ni Adele. Hinukay ulit ni Alice at nakita ang kwentas na kaparehas ng binigay ni Deborah sa kanya. Napagtanto niya na si Deborah ang pumatay. Tinawag niya si Deborah at pinakita ang kwentas. Inamin na ni Deborah na siya ang pumatay dahil nagseselos ito. May gusto pala si Deborah sa kanyang kapatid na si Adam. Kung sino man ang babae na maging girlfriend ni Adam ay pinapatay niya para walang kaagaw kay Adam. Nagsimulang mag-away ang dalawa, habang pinapaalala ni Deborah kay Alice na sa kanya lang si Adam. Papaluan na sana si Alice nang dumating si Adam. Agad na tumakbo si Alice, habang si Adam ay binugbog si Deborah at tinanong kung bakit niya nagawa ang pagpatay sa mga girlfriend niya. Sinabihan din niya na walang sila at huwag na siyang magpapakita sa kanya. Hindi na pinansin ni Adam si Deborah at hinanap na lang si Alice. Papaluan na sana ni Deborah si Adam nang binaril siya ni Alice gamit ang flare gun na tumama sa kanyang tiyan. Nagtinginan ang magkapatid hanggang natamba na si Deborah. Inamin ni Adam na madalas pumupunta si Deborah at Adam sa lugar nato. Lumipas ang 2 taon, nagkita muli sina Alice at Adam sa airport sakay ng escalator. Nagtinginan lang ang dalawa, walang nagsalita sa kanilang dalawa, hanggang makarating sa kanilang pupuntahan. Sa huli ay hindi nagkatuluyan si Alice at Adam, at dyan nagtatapos ang ating pelikula. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para malaman ang susunod kong upload dito sa Taco Recap Tagalog Recap. Maraming salamat po ulit.